Hindi mo akalain na ang 38-year-old na si Pringle magkakaroon pa pala ng bagong deal at this time papunta na siya sa isang team na may kabuluhan, yung alam mo na team na pwedeng magdala sa kanya pabalik sa playoffs gaya ng nakagawian. At ang Ross naman, naniniwala na si Pringle ang magiging isa sa mga secret weapon nila para mas lumakas sila sa pag-push sa kanilang opensa. Ang problema nga lang si Pringle hindi na nakakasabay sa takbuhan kaya magiging challenge ito para sa kanya na isalpak siya sa run and gun fast-paced system ni Coach Yang na para sa mga young legs. Paano kaya magiging fit si Pringle sa Ross? Tara, tingnan natin ang magiging advantage at disadvantages niya sa Ross. Sa katunayan, hindi naman talaga ang Ross ang may gusto na kunin to. Bali ang agent pala ni Pringle mismo ang lumapit sa Ross management para humingi ng pabor kung pwede ba na papasukin na lang si Pringle. May mga nagsasabi pala na bakit daw si Pringle hindi naka-freeze. Gayong dapat isa siya sa mga players na hindi dapat sumasali sa mga transaksyon. Dapat mag-antay daw muna na mabili ang Terra Firma bago siya umaksyon. Pero later on, inaprobahan naman ang paglipat ni Pringle dahil free agent na siya. Meaning, kahit pa mabili ang Terra Firma bukas, wala pa rin siyang babalikan sa mother team niya dahil nga expired na ang kontrata. At yun na nga, hindi na siya sakop sa sinasabi ni Kume na freeze. Libreng-libre na siya anytime at ang swerte pa rin talaga ni Pringle kahit tinitrade siya ng mga teams. Higit sa lahat, nakapaglaro na rin siya ng 21 conferences sa PBA. So dahil nga it's official na nasa Ross na siya, ito naman ang kailangan tinang na Ross sa kanya. Yung disadvantages niya. Dahil nga 38 na si Pringle, ang ganyang mga edad, hindi gaanong ka-explosive pero hindi natin sinasabing hindi niya kayang umambag. Nakaambag pa naman pero may limitasyon. Pangalawa, hindi na siya fit sa system ni Coach Yang na fast pace. Alam niyo naman na as in puro takbuhan ang meron kasi puro sila young legs at run and gun type ang laro. Siguradong hindi makakasabay si Pringle sa ganun kabilis na pace. Si Belga nga going 36 pa lang hindi niya kaya. Kapag ganito ang sistema, si Pringle hindi makakakuha ng mahabang minuto gaya ng nakukuha niya sa Terra Firma. Pangatlo, magiging injury prone si Pringle at hindi na siya magagamit ng lubos gaya ni James Yap na nasa sideline. Pang-apat, si Pringle ay mahirap isalpak sa role-playing system kaya wala siyang nagiging successful na kaduo ever since. However, si Pringle, marami pa ring mga advantages. Una, si Pringle ay scoring machine. Alam niyo ba na huling average points sa Terra Firma? Nakapagtala siya ng 18 points, 5 rebounds, 6 assists per game. Umabot pa nga yan ng 23 PPG. Kung nakapag-playoffs lang to, sayang, tiyak na siya ang BPC. Sa kasamang palad, isa siya sa mga biktima sa trade kapag may edad issue. Actually, kaya lang naman siya binigay ng Hinebra ay dahil sa edad niya. Pero all in all, ang performance niya hindi pa rin nagbabago. Explosive pa rin na shooting guard. At kahit sabihin natin na mabagal, na hindi kaya ang takbuhan, pero kung kaya ni Pringle makapag-adjust sa ganong sistema, kayang-kaya pa rin niya maging isang legit na scorer both ends of the floor. Kung mabilis sila, edi habol-habol lang. Kasi kapag itong si Pringle nakapag-penetrate sa loob at labas, siguradong matik yung ambagan niyan, hindi basta-basta. Mas precise pa nga siguro ang shooting niyan kumpara sa mga rookies ng Ross. Kasi nga veterano na tapos pang caliber player yan mula sa mga big teams. Kapag ang scoring machine individual type player na punta kay Coach Yang, siguradong mag-iibang ang takbo ng nakasanayan nila na shoot to kill. Pero sa penetration, panalong-panalo tong si Stan. At sa palagay ko, makaambag pa yan ng up to 36% sa buong opensa nila. Siya nga pala ay naglalaro na may 46% sa 3-point field, 55% sa 2-point field. Grabe no? Angas ng numbers niya. Kasi kapag si Pringle hindi scorer type, imposibleng tanggapin niya ng Ross. Tapos sa edad ba naman na 38? Pangalawa yung attitude niya. Sa lahat-lahat ng players, sa PBA, si Pringle ang isa sa pinakamababait na player. Hindi mareklamo, hindi nagde-demand ng malaking sahod kahit worth it naman humingi dahil sa galing niya. Tsaka wala pa siyang nakakaaway ever since. Tapos may work ethic at may disiplina. Kaya nagtatagal ang mga ganyang players sa PBA. Sa palagay ko, meron siyang natitirang at least 2 years sa kanyang playing career. Congrats Pringle Nakatakas ka sa Terra Firma at napunta ka sa tamang team na competitive.